Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat sa gabing ito ay pinagkalooban tayo ng biyaya ng Panginoon para magkasama-sama ulit upang atin pong purihin ang Panginoon, pag-aralan ng Kanyang salita at magpanalanginan. Patuloy po nating ipanalangin ang atin pong mga kapatiran na meron pong karamdaman sa oras pong ito. Nawa ang kaaliwan, ang kagalingan at kalakasan ng Panginoon ay kanila pong maranasan. At dalangin din po natin na ang provision ng Panginoon sa kanilang mga pangailangan ay kanilang matanggap sa oras pong ito. Kaya mga kapatid, sa ating pong patuloy na pag-aaral tungkol sa pananalangin, nawa ay patuloy na nakikita natin ang kahalagahan at malaking bahagi po nito sa ating pong buhay. Kaya ngayong gabi, muli po nating buksan ang ating pong mga Bibles sa Acts chapter 22 verses 6 to 10. Acts chapter 22 verses 6 to 10. Ang sabi po dito, "About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, 'Saul, Saul, why do you persecute me?' 'Who are you, Lord?' I asked. 'I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting,' he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Verse 10, "What shall I do, Lord?" I asked. "Get up," the Lord said, "and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na inyong pangunguna sa buhay namin, patuloy na pagtuturo sa kung paano ka namin kakausapin, paano kami may mananalangin, Panginoon, at kung gaano kahalaga ang prayer sa buhay po namin. Dalahin ko po mga kapatiran namin na may karamdaman sa oras na ito. Dalahin ko po ang inyo pong kagalingan, ang kalakasan na nagbubuhat, Panginoon, sa inyo. Nawa ay maranasan nila. At dalahin ko po ipagkaloob lahat ng kanilang pangangailangan sa kanilang mga pagpapagamot, Panginoon. At sa gabing ito, sa pag-aaral namin, tulungan mo kami na mas maunawaan pa ang dapat po na ipanalangin namin every time po na kami ay tumatawag, Panginoon, sa inyo. Kaya samahan na kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po sa aming Bible study sa mga basketball players sa Makati, ay meron po kaming isang tanong na sinubukan sagutin. Ano po? Ang tanong po ay, ano ang masamang ugali natin na gusto nating baguhin? Okay? So, yun po ang naging tanong ko sa kanila. At ang sabi ng isa, gusto ko pong baguhin yung aking pagiging mainggitin. Yung isa naman, gusto ko pong baguhin yung aking pagiging bugnutin, no? Napakikli po ng aking pasensya. Ang sabi naman ng isa, gusto ko pong baguhin yung aking pagiging makasarili. At yung panghuli, ang sabi niya ay gusto kong baguhin yung aking attitude na lagi akong may bad comment sa bawat ginagawa ng bawat tao. Okay? So, napaka-complex na po ng mga bagay na kanilang mga sinabi. At ang sabi ko nga sa kanila, I believe lahat po tayo, no? Ay may ganoong ugali at gusto nating baguhin po yun. But the problem is, kahit na gusto natin yung baguhin, no? Kahit na tayo ay magbasa ng kung ano-ano mang mga libro, no? Para baguhin yan, ay nahihirapan po tayo na baguhin yan. Ano po? At ang sabi ko po sa kanila, no, maganda na habang bata pa ay malaman na natin kung paano yan mababago. Sapagkat kung hihintay natin na lumipas pa ang habang panahon bago natin ayusin yan, ay baka mahuli na tayo. At yun nga po, ibinahagi ko sa kanila na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging makakapagbago ng ating pong buhay. Okay? At yan po ang nangyari sa tao na pag-uusapan po natin ngayong gabing ito. Wala pong makapigil sa kanyang kasamaan. But when he encountered the Lord Jesus, nagkaroon po ng pagbabago ang kanyang buhay. At sa encounter na ito, no, ay nagkaroon po sila ng conversation ng Panginoong Hesukristo. At yan po ang ating pag-aaralan. Sapagkat ang naging bunga ng conversation na ito, ng encounter na ito, ay naging turning point no po, ng masamang taong ito. At ngayong gabi mga kapatid,
Marahil marami din tayong gustong baguhin sa buhay po natin. Nawa ang mensahe na ating pag-aaralan ngayong gabi ay maging dahilan kung bakit magiging maayos at magiging tama ang direksyon po ng ating pong buhay. Pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Prayer of Paul. The Prayer of Paul. Ito pong Acts chapter 22 ay makikita po natin kung babasahin natin from chapters 20, 21 at 22, makikita po natin dito na pagkatapos ng missionary journey ni Apostol Pablo, siya po ay bumalik sa Jerusalem. Sa kabila ng malaking banta, no, na sa kanyang pagbalik ay siya ay huhulihin ng mga religious leaders, no, siya pagkakaguluhan ng mga tao sapagkat dati siya po ay Pariseyo, no, isa sa mga religious leaders na lumalaban po sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga tagasunod. Ngunit dahil nga po sa isang pangyayari sa kanyang buhay doon po sa Damascus, siya po ay nagbago. Siya ay tumalikod dito sa paniniwala po ng Judaism at siya po ay sumunod sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. At sa punto pong ito pong ating binasa, ay ikwinento ni Apostol Pablo ang dahilan kung bakit po siya nagbago. At ito pong kwentong ito po ay nangyari dito po sa Acts chapter 9. Ano po? Na nung siya po ay hindi pa niya nakikilala ang Panginoong Hesukristo, no? Wala po siyang ginawa kundi hulihin, no? Parusahan, ikulong, patayin ang mga tao na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Okay? At ang isa sa kanyang ginawa that time ay humingi siya ng permit, no, sa synagogue para hanapin, habulin lahat ng mga tagasunod ni Kristo, hindi lamang sa Jerusalem, no, hindi lamang sa buong Israel, kundi maging hanggang sa Damascus. At nakita nga po natin na doon sa daan sa Damascus, doon niya na-meet ang Panginoong Hesukristo. Doon nagpakita ang Panginoong Hesukristo at yun po ang kanyang ikinikwento dito. Ngayong gabi mga kapatid, titingnan po natin ang dalawang katanungan ni Apostol Pablo na ang pangalan pa niya noon ay Saul, no po, sa Panginoong Hesukristo nung sila po ay nagkaroon ng encounter dito po sa daan sa Damascus. At ito ang sabi niya sa verse 6, About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Okay? So, sa kanyang paglalakbay papuntang Damascus, nakakita siya ng napakaliwanag na ilaw at siya ay nahulog sa kanyang sinasakyan kabayo. No? At narinig niya, no, ang isang tinig ng sabi, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Okay? At ano ang tanong ni Apostol Pablo? Who are you, Lord? No? Sino ikaw, Panginoon? Okay, so yun pang unang gusto kong tingnan natin, no? Na kumbaga pakikipag-usap niya sa Panginoon. Who are you, Lord? Sapagkat ang ibig sabihin ng tanong na ito ay hindi niya kilala kung sino ang Panginoon. Okay? Ang pangalawa na ibig pong sabihin nito, may kilala siyang ibang Panginoon. Kaya nga niya tinanong kung sino siya eh. No? Who are you, Lord? Okay? Kasi una, hindi niya kilala kung sino siya. At pangalawa, dahil may kilala na siyang ibang Lord. Okay? And then ang pangatlo, na ibig sabihin itong who are you, Lord? No? Kung meron man siyang naririnig about this particular Lord, lalo na sa Panginoong Hesukristo, ay hindi sapat para makilala niya ng maigi ang Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo, napakahalaga na kilala natin ang Panginoon. Sapagkat, sabi po sa John chapter 16, verses 1 to 4, itong pangyayaring itong mga persecutions na itong ginawa po ni Saul, ito po ay sinabi na ng Panginoong Hesukristo. No, binigyan na nila ng babala ang mga apostles noon pa, bago pa mamatay ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa John 16, verses 1 to 4, All this I have told you, so that you will not go astray. They will put you out of the synagogue. In fact, a time is coming when anyone
who kills you will think he is offering a service to God. They will do such things because they have not known the Father or me. I have told you this so that when the time comes, you will remember that I warned you. I did not tell you this at first because I was with you. Okay, so itong sabi ng Panginoon sa Kristo, time will come, no? Lalo na pag wala na siya, no? Na uusigin kayo, no? At ang sabi niyo dito, they will put you out of the synagogue. In fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God, no? So, iisipin ng mga tao na umuusig, pumapatay sa inyo, na ang ginagawa niya ay pabor, no, para sa Panginoon, no? Kumbaga, kalooban ng Panginoon yung ginagawa nila na pagpapahirap at pagpatay sa inyo ng mga tagasunod ko. At yan po ang ginawa ni Apostol Pablo, no? Kung babalik tayo dito sa Acts chapter 22 verses 2 to 5, sabi dito, then Paul said, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. Under Gamaliel, I was thoroughly trained in the law of our fathers and was just as zealous for God as any of you are today. I persecute the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison, as also the high priest and all the council can testify. I even obtained letters from them to their brothers in Damascus, and went there to bring their people as prisoners to Jerusalem to be punished. So that was exactly what Apostle Paul did, no? Yung prinidik ng Panginoong Hesukristo. Kaya makikita po natin dito, no, na napakahalaga na kilala natin ang Panginoon, sapagkat pag hindi natin kilala ang Panginoon, hindi natin susundin ang kanyang utos. At ang lahat ng gagawin natin ay opposite, no, sa gusto niyang gawin natin. At ang feeling po natin, yung ating ginagawa, ay nalulugod ang Diyos doon. Doon sa pagsuway natin sa kalooban niya. At dito, ano, walang makapigil kay Apostol Pablo, no? Sa kanyang pag-persecute, sa kanyang paghuli, no, sa mga mananampalataya noon, no? Kaya lahat ng mga mananampalataya talagang takot na takot sa kanya. Nagtago sila, no, sapagkat napakatindi, no, napakatapang, napakalakas ng loob, napakabayolente nitong si Saulo, until he met the Lord in the road to Damascus. At alam po ninyo, ang tangi lang makakapigil sa kasamaan, no, ng isang tao ay ang Panginoon. At ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nung magkita sila. Nung nagkaroon sila ng encounter ni Apostol Pablo. At ito nga ang unang itinanong ni Apostol Pablo, who are you, Lord? Ito rin po ay isang tanong na dahil sa wala siyang ka-idea kung sino ang Panginoong ito, no? Dahil sa meron siyang ibang Panginoon na kinikilala, ito rin po ay tanong na gustong makilala kung sino itong Diyos na ito. Kung sino itong Panginoon na ito. Kaya nagpakilala ang Panginoon. Ano po? Ang sabi niya dito, I am Jesus of Nazareth whom you are persecuting. No? Ako si Jesus, no, na taga Nazareth na inuusig mo. No? Ako yung Jesus na sinusundan ng mga tao na inuusig mo at pinapatay mo. So pinakilala agad ng Panginoon, no, kung sino siya. Ang dahilan kung bakit ang gusto kong makita natin dito, mga kapatid, ay ang dahilan kung bakit madalas nahihirapan po tayo na sumunod sa Panginoon ay dahil hindi po natin siya ganun ka kilala. Di po ba? Pagka tayo po ay nagbabasa ng Bible, pagka tayo po ay nananalangin, pagka tayo po ay uma-attend sa church, no? Ano po ba ang ating motivation? Ano ang purpose kung bakit po tayo pumupunta doon? Maganda po na maging motivation natin ngayong gabi at magandang paalaala po sa atin. Nawa, every time na tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita, ngayon pong gabing ito, sa inyo pong pakikinig po ng kanyang salita,
nawa ang ating panalangin, maging desire ng ating puso ay patuloy na makilala kung sino ba ang Panginoon. Sapagkat naniniwala ako ngayong gabi, hindi pa sapat ang ating pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga nung nagbago finally itong si Saulo at siya naging si Pablo, ang kanyang sulat sa Philippians, ang kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, sa mga mananampalataya sa Pilipos, sa Philippians chapter 3 verse 10, ito po ang kanyang sinabi. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Okay? So dito po, pinakita ni Apostol Pablo yung malalim na pagnanais niya na makilala pa ang Panginoon. Makilala niya ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, ang pakikisama at pakikibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kumbaga maranasan niya yung mga bagay na yun, para mas makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya napakagandang tanong ngayong gabi sa bawat isa sa atin, how much do we know the Lord? At gaano natin kagusto na makilala pa siya sa buhay po natin? Sa atin bang pag-aaral ng kanyang salita? Sa atin bang pakikinig ng salita ng Panginoon sa bawat araw na dumadaan sa ating pong buhay, sa mga pagsubok at sa mga pagpapala na atin pong natatanggap everyday? Masasabi po ba natin na ito ay nagdadagdag ng ating kaalaman sa Panginoong Hesukristo? Ngayong gabi, mga kapatid, napakahalaga nitong tanong ni Apostol Pablo sa Panginoong Hesukristo. Who are you, Lord? At ngayong gabi, nawa ganyan din po ang lagi nating ipanalangin, maging desire ng mga puso po natin, to know who the Lord is in our lives. Sapagkat ang Panginoon, willing po siya na ipakilala kung sino siya sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy po natin nakilalanin ang Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo, nung nangyari po ito, hindi niya binalikan na marami akong natutunan kay Gamaliel. Hindi niya sinabing, kilala ko na kung sino itong Diyos na ito. Ito yung pinag-aralan ko simula nung bata pa ako. Hindi niya pinanghawakan yung kanyang mga accomplishments. Nung finally ma-encounter niya ang Panginoong Hesukristo, he realized that he did not know anything about the Lord. Kaya tinanong niya, who are you, Lord? At ganun din nawang maging paalala sa atin ngayong gabing ito. Hindi garantiya yung tagal ng atin pong pagiging Kristiyano, para masabi natin, kilala na natin ang Panginoon. Hindi garantiya yung ilang beses nating nabasa ang Bible, mga memorized na mga verses, para masabi natin na sapat na ang ating pagkakilala sa Panginoon. Every day in our lives, ang Panginoon ay nagpapakilala sa atin. Kaya nawa ganito rin ang ating maging panalangin ngayong gabi ito, na Lord, let me know you more in my life. Okay po? Ang pangalawang tanong ni Apostol Pablo ay napakahalaga. Ngunit masasagot lamang ito, mangyayari lamang itong pangalawang tanong na ito kung alam natin ang sagot doon sa unang tanong. At ang kanyang pangalawang tanong ay makikita natin dito sa verse 10. Sabi niya, what shall I do, Lord? I ask. Okay? So, ang una na kanyang tanong, who are you, Lord? And then, ang pangalawa, what shall I do, Lord? Okay? Ano po ang gagawin ko? Ano po ang gusto mong ipagawa sa akin? At, as I've said, naniniwala po ako, na nung inintroduce ng Panginoong Kristo kung sino siya, itong pangalawang tanong na ito, ang akma lamang na isunod niyang tanong, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? At ngayong gabi, mga kapatid, ito po ang gusto ko na maintindihan din natin po. Ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon, sapagkat hindi po natin siya kilala. Okay? At kung meron man tayong alam about the Lord, ay napakakaunti. It is not enough, para talagang isurrender natin ang buong buo ng 100% ang ating pong buhay. At sundin natin siya,
ng 100% din sa ating pong buhay. Sapagkat sa patuloy na ating pong pagkakilala sa Panginoon, ito po ang magiging desire ng ating pong puso. No? Lord, what do you want me to do? Anong gusto mong ipagawa sa akin, Panginoon? Ang ibig sabihin po ng tanong na ito ni Saulo, no? Or ni Pablo, he is willing to do kung ano man ang iutos po sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi, kumusta po ang ating pong puso? No? Gaano po kalalim ang desire natin na sundin ang kalooban ng Diyos, na sundin ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Are we ready anytime, anywhere? No? Basta sabihin ng Panginoon, go there, no? Do this. Tayo po ba ay 100% willing na sumunod sa Panginoon? At dito po, inulit po ito ni Apostol Pablo, itong pangyayaring ito sa kanyang buhay, itong kanyang salvation story, nung siya po ay naharap na sa husgado. At sinabi niya dito, yung assignment, na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Makikita po natin yan sa Acts 26:15-18. Ang sabi dito, "Then I asked, 'Who are you, Lord?' 'I am Jesus, whom you are persecuting,' the Lord replied. 'Now get up, stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me." So ganito po ang utos ng Panginoon kay Apostol Pablo. Ito ang kanyang ipapagawa. Ito ang dahilan bakit niya iniligtas si Apostol Pablo, no? Para maging saksi, para maging mangangaral ng mabuting balita, para marinig ng mga tao na ang Panginoon ay nagpapatawad, para ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya ay makarinig ng magandang balita na kung sila'y nasa kadiliman, once na marinig niya ang magandang balita tungkol sa Panginoon Kristo, sila ay lilipat sa liwanag. Kung sila ay gapos ng dyablo, sila ay mapapalaya. Po? At mangyayari lang ito kung sila ay sasampalataya sa akin. At ngayong gabi, mga kapatid, naniniwala po ako na hindi lang si Apostol Pablo ang binigyan ng ganito pong utos. Ito po ay iniutos niya sa lahat ng mga nakaka-experience ng saving power ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng taong sumampalataya sa Panginoon at binago ng Panginoon ang kanyang pong buhay. Binigyan ng buhay na walang hanggan at iniiwas sa tiyak na kapahamakan. At yun po ay tayo, na maibahagi po natin ang salita ng Diyos. Ito nga po, marami po sa atin ang nahihirapan, nahihiya, natatakot na ibahagi ang mabuting balitang ito. Na ibahagi kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. You know why? Dahil po sa hindi natin ganun pa kakilala ang Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, nawa ay atin pong pagsikapan sa biyaya ng Panginoon na patuloy na kilalanin kung sino at ano ang Panginoon sa buhay natin upang magampanan po natin kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin. Sapagkat pag nakilala po natin ang Panginoon, ang sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 3, This is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. Ano po? Pagka nakilala po natin ang Panginoon, yung plano niya sa buhay natin, yung ginawa niya at gagawin sa buhay natin, mamahalin natin ang Panginoon. At pagka natutunan po nating mahalin ang Panginoon, na una niyang ipinaranas sa atin, yung pagmamahal niya, tayo po ay susunod sa kanyang mga utos. At ang tingin po natin sa mga utos ng Panginoon ay hindi mahirap. Although ito'y mahirap, pero dahil mahal natin ang Panginoon, ang kanya pong utos ay willing po tayo na ito po ay sundin.
Isa sa mga group discussions namin sa church, I believe 2 Sundays ago, na pagkamahal mo ang isang tao, kahit gaano kahirap ang kanyang iutos, no, ay gagawin po natin. No? Masaya tayo na gagawin yun. Pero kung hindi natin mahal ang isang tao, kahit simpleng utos, no, ay napakahirap at napakabigat. At hanggat maaari ay ayaw nating sundin. Pero mga kapatid, ngayong gabi, pagkilala natin ang Panginoon, when our knowledge about God grow, mamahalin natin ang Panginoon, and His commands are not burdensome to us. Okay po? So, ngayong gabi mga kapatid, nawa paalalahanan po tayo ng 2 tanong na ito ni Apostol Pablo sa Panginoon. Who are you, Lord? And what do you want me to do? Itong 2 tanong na ito ang nagbago ng buhay ni Apostol Pablo. Nagbigay ng tamang direksyon sa kanya. At ngayong gabi, itong 2 tanong din na ito, kung kikilalanin natin ang Panginoon at susundin ang kanyang mga utos, magkakaroon po ng direksyon at magkakaroon po ng malaking pagbabago sa ating pong buhay. Nawa, katulad po ng psalmist, no, ay ganito rin po ang ating ipanalangin every day sa Psalm 42 verses 1 and 2. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Nawa, maging ganun po tayo kauhaw katulad ng usa, no, sa tubig. Ganun din po tayo maging kauhaw, no, na kilalanin ang ating Panginoon. Na hindi po lilipas ang isang araw na hindi po tayo nagko-communicate, no, sa atin pong Panginoon. At ang desire ng atin pong puso ay laging makipagniig sa atin pong Panginoon. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na iyong salita. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang motivation every time na pinag-aaralan namin ang iyong salita at kami pupunta sa church. Tulungan mo kami na kilalanin ka at alamin at gawin ang inyo pong kalooban. Sapagkat dun lamang namin mararanasan ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong paggabay, ang amin pong pag-unlad at paglago bilang mga mananampalataya. Dalahin ko po, Panginoon, na ito ay matanim sa aming puso't isipan at ito, Panginoon, ay mamunga ng marami sa aming pong buhay. Salamat po sa gabing ito aming dalahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.